So mga bagay na kailangan mong sabihin sa isang lalaki upang tumigil ang mundo niya at mas mahalin ka pa ng sobra. Yes mga kamamay, ito na talaga ang hinihintay ninyo upang ang isang lalaki ay mas mahalin ka pa ng sobra at tumigil ang mundo nila sa sobrang pagmamahal sa inyo. Mga kamamay, alam ko yung iba dyan napapangiti and hopefully makatulong tong mga tips na to and sana tapusin nyo hanggang dulo kasi talagang makakatulong po ito. So, ano pang hinihintay natin mga kamamay, huwag na po natin to masyadong patagalin. Simulan na po kaagad natin. So, ano nga ba yung mga dapat mong sabihin sa isang lalaki upang tumigil ang mundo nila at sobra pa kayo nilang mahalin? So, number 1. Kakayanin natin to ng magkasama ha. Yan mga kamamay, yung mga salita na talagang kikiligin ang isang lalaki kahit mga lalaki sila. Pag sinabi niyo pong ganito, kakayanin natin ang lahat ng magkasama. Ibig sabihin, walang problema ang hindi nyo kakayaning lutasin kasi meron kayong malinaw na usapan. Kakayanin natin lahat ng problema. Magkasama nating haharapin lahat ng problema. Mahirapan ka man, iintindihin kita. Problema man ako, iintindihin mo ako. Basta, magkasama natin tong haharapin. Tayo ang magkakampi, tayo ang magkasapi, tayo ang nagmamahalan. Sa ganyang mga linyahan mga kamamay, malinaw ang inyong goal. Nakakayanin ninyo lahat ng anumang bagay, problema, o kung ano pa yan na dumating sa inyong dalawa. Kaya mga kamamay, kapag sinabi mo yan, kakayanin natin ang lahat ng magkasama sa isang lalaki, nandoon yung pagmamahal, yung buong pagmamahal na kaya niyang ibigay sa iyo. Kasi, naniniwala ka na kaya niyong lahat ng magkasama, kayo lang dalawa dapat. Okay? Kaya mga kamamay, sabihin niyo po yan upang ang isang lalaking tumigil ang mundo at mas mahalin ka pa niya ng sobra. So, number 2. Walang sandaling hindi kita minahal. Yan mga kamamay, nakakakilig ng mga linyahang ito kapag sinabi mo to sa isang lalaki. Iisipin niya na wala talagang sandali na hindi ako minahal ng babae na to. Ibig sabihin, kahit anong problema namin, kahit anong nangyari sa amin, kahit anong, alam mo yun, kahit anong problema, hindi siya napagod na mahalin ako. Di ba? Hindi siya napagod o hindi nawala yung pagmamahal niya sa akin once na sinabi mo to. Titigil talaga ang mundo ng isang lalaki kasi araw-araw mo siyang minamahal. Araw-araw mo siyang pinipili. Araw-araw mo siyang iniibig. Kaya mga kamamay, sabihin niyo po ito, titigil ang mundo ng isang lalaki at sobra ka pa niyang mamahalin. Walang sandaling hindi kita minahal. So next, hugasan mo yan at kakainin ko na. Yan mga kamamay, nakakatawa man to, yung mga linyahang ganito, pero talagang nakakapagpatigil to ng mundo. Lalo na kapag sinabi mo sa lalaki, mga lalaki. Mga girls, talagang abot hanggang batok, hanggang tenga ang ngiti ng mga lalaki na yan kapag sinabi mo yan. Babe, hugasan mo na yan, kakainin ko na yan. Okay, yan yung masasabi kong mas sweet pa sa I love you. Kapag sinabi mo sa isang lalaki, titigil talaga ang mundo ng mga yan. At talagang mas mamahalin ka ng sobra. Kasi naipapakita mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Kasi alam niyo ba mga kamamay, kung hindi niyo may tatanong, napakarami po ng mga magkakarelasyon o nagkakaproblema dahil lang sa usapin na ganyan. Pag sila po ay walang malinaw na kasiyahan pagdating sa labing-labing, marami pong naghihiwalay dyan. Yung tipong hindi niyo napapasaya ang isa't isa, marami pong naghihiwalay dyan. Kaya kung gusto niyo po na tumigil ang mundo ng isang lalaki at mas mahalin ka pa ng sobra, sabihin mo lang yan. Hugasan mo na yan, kakainin ko na yan. Alright? So next, wala kang dapat ipangamba at ikaselos, tanging ikaw lamang. Yan mga kamamay. Kung kayo man ay nagkakaroon ng problema pagdating sa jealousy, sa pagsiselos, sabihin mo lang ito. Kamamay, babe, wala kang dapat ipangamba. Wala kang dapat ikaselos. Alam mo naman na ikaw lang. Marami man akong nakakausap na lalaki dyan. Marami man akong nakakausap na kung sino-sino dyan. Huwag kang mag-alala. Trabaho ay trabaho. Wala akong panahon para maghanap ng iba. Ikaw lang sapat na. Yung mga ganyang klase ng linya, sabihin nyo yan. Para kahit paano kiligin, para kahit paano nandoon yung assurance ng isang lalaki na talagang mahal na mahal mo siya. Sa ganyang mga linyahan mga kamamay, nandoon ang kilig. Nandoon ang pagtigil ng mundo. At syempre, mas mamahalin ka pa niya ng sobra. Kaya mga kamamay, sabihin nyo lang yon.
Wala kang dapat ipangamba. Wala kang dapat ipagselos. Tanging ikaw lang. Okay? Nakakakilig yan, di ba? I love it. So, next. Masakit ka na nga sa ulo, dadagdagan ko pa ba? Yan mga kamamay. Yung iba minsang salita na sinasabi ng isang babae sa isang lalaki kapag ka medyo naiinis na po tayo, naiinis ka na po. Okay, lagi ng selos. Wala na sa lugar, nagsiselos pa yung lalaki. Sabihin mo lang ganito. Sa isa pa nga lang, sakit na ng ulo ko, dadagdagan ko pa ba? Di ba? Ibig sabihin niya, bakit pa siya magdadagdag ng iba? O bakit ka pa maghahanap ng iba? Eh sa kanya pa lang, saktong-sakto ka na, sakit na ng ulo mo. Nakakatawa man yan, pero marirealize ng isang lalaki na nandun talaga yung pagmamahal mo sa kanya. Wala siyang dapat ikaselos, wala siyang dapat ikatampo, wala siyang dapat ikagalit, kasi sa'yo pa lang, solve na siya. So next, walang may gusto ng nangyari, wala kang kasalanan. Yes, mga kamamay, sa halip na sisihin mo yung isang lalaki, kailangan i-approach mo siya ng maganda. Kasi diyan po nagkakaroon ng misinterception eh. Kapag halimbawa nakagawa ng pagkakamali yung isang lalaki, okay, kasalanan sa inyo, okay, sabihin mo ganyan. Sabihin mo, babe, wala ka namang kasalanan eh. Wala namang may gusto talaga nung nangyari. Kaya okay lang, wag mong sisihin ang sarili mo. Tanggap pa rin naman kita eh. Wala kang dapat isipin. Hindi mo kailangan sisihin ang sarili mo. Sa ganyang paraan mga kamamay, yung lalaki, hindi masyadong mag-iisip, hindi masyadong sisisihin ang kanyang sarili, hindi madidepress kasi dahil sa nakagawa siya ng kasalanan, so wag mo siyang sisihin. So sa ganyang paraan mga kamamay, diyan titigil ang mundo niya, mag-iisip na talagang mahal na mahal mo talaga siya, na kahit nakagawa siya ng hindi sinasadyang pagkakamali, is nandiyan ka pa rin sa kanya. Nandiyan ka pa rin para mahalin siya, nandiyan ka pa rin para mag-stay, at naniniwala ka sa kanyang pagbabago. Sa ganyang paraan mga kamamay, talagang lubos kang mamahalin ng isang lalaki. Kasi hindi ka nagpadala sa kung ano man ang mga nangyari. Hindi ka nagpadala o hindi ka naging ganon karupok na bumitaw sa inyong relasyon dahil lamang sa mga nangyari. Imbes, minahal mo talaga siya, nanatili ka, hindi mo siya sinisi, at ipinurog mo lang sa kanya na dapat hindi na maulit ang lahat. Sa ganyang paraan mga kamamay, itigil ang mundo ng isang lalaki at malalaman niya na mas mahal mo siya kung kaya't mamahalin ka pa niya ng sobra. And last, kamusta ba ang araw mo? Simpleng pagbati lang to mga kamamay. Simpleng pakikipag-usap lang to mga kamamay. Kamusta ba ang araw mo? Alam niyo mga kamamay, yung ganito klase ng tanong, kamusta ba ang araw mo? Alam ko yung iba napakadalang na o napakatagal ng panahon nila narinig to sa kanilang mga partner. Okay? Yung kasing pangungumusta, sign of respect po yan. Sign of concern. Di ba? Sabihin, tinatanong mo siya kung kamusta ang araw mo. Ano bang nangyari sa buong araw mo? Gusto mong alamin kung okay ka ba? Gusto mong alamin kung okay ba siya? Gusto mong alamin kung may problema ba yung araw niya? Kasi minsan, yung ibang tao, wala nakakamusta sa kanila eh. Kahit gusto nilang mag-share ng damdamin, gusto nilang mag-share ng nararamdaman, wala silang magawa kasi hindi naman nila tinatanong o hindi naman sila tinatanong eh. Pero kung ikaw yung babae, yung tao na nagtatanong, babe, kamusta ka ba? Okay, minsan yung iba, pagka kinamusta mo, tumutulo na kagad ang luha. Kamusta pa lang yun? Tumutulo na kagad ang luha dahil minsan napakabigat ng nararamdaman ng isang tao. Wala lang siyang mapagsabihan, mapag-openan, kung kaya't sinasarili na lang nila. Kaya kapag may mga tao, lalo na kung may mga partner kayo, tinanong nyo ng kamusta ka na, tumutulo na lang yung luha dahil doon sa luha na yon, doon naka-indicate lahat ng sakit. Bago pa siya magsalita, napangunahan na ng luha. Napakarami kong nabigyan ng advice na ganyan. Kasi kapag tinatawagan ko po yung mga nagpapalab advice sa akin, tinatanong ko muna, kamusta ka? Yung iba hindi pa nagsasalita, umiiyak na. Bakit? Kasi ang bigat na eh. Walang sino man ang nagtanong ng kumusta sa kanila. Kung okay pa ba sila, kung maayos pa ba ang kanilang nararamdaman, di ba? Kung okay pa ba ang kanilang relasyon, walang nagtatanong. Kasi ang dami niyang gustong ikwento, pero ni isa, walang merong gustong malaman o intindihin siya, kamustahin siya. Kaya mga kamamay, yung salitang kamusta ka, napakalaki po ng pagmamahal ng isang tao sa isang taong ganyan. Kasi gusto niyong malaman kung anong nararamdaman mo, anong pinagdadaanan mo. Okay, simple lang, pero napakalaking, alam mo yun, pagmamahal sa isang tao kapag tinatanong ka niya.
So yun lang muna sa ngayon mga kamamayang, ilang mga love advice na maaaring makatulong upang tumigil ang mundo ng isang lalaki at mas mahalin ka pa ng sobra. For more love advice na kagaya nito, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin po sa ibaba. So see you for our next vlog mga kamamay. Mahal na mahal ko po kayo. Paalam.